Tila pinagbantaan ng dating aktor na si Rubita Rosa, si Senator Jinggoy Estrada, na ilalabas niya ang tungkol sa double life umano nito kapag hindi ito nag-resign bilang senador. Sa isang Facebook post noong Biyernes, September 12, maanghang na pahayag ang binitawan ni Tarosa kay Estrada. Jinggoy, mag-resign ka na. Kundi, I will be forced to tell the country about your double life. You are one of the reasons ba't kami naghiwalay. I have all the receipts, dear. Try me. Pareho lang kayo ng ex ko. Patutyada ni Tarosa kay Estrada. Samantala, sa panibagong Facebook post nitong Sabado, September 13, sinabi ni Tarosa na kahit nakatanggap na raw siya ng death threats, ay patuloy pa rin daw niyang isisiwalat ang katotohanan. Ito na po mga death threats na, I do not care. I will continue to speak the truth. Kla at sinungaling ka. Git pa ni Tarosa. Sa isa pang post ni Rubita Rosa, this is all I can tell you. My father is not poor and never corrupt. In the USA, my father is a Fed and very close to Donald Trump Jr. Try nyo ako galawin. Buto mesa di naglilinis bago magpatira. You have never to question others dyan sa investigation sa Senate. Pal to the highest level ka. Mukha kang pagong na tumitira ng palaka. Kasalanan din ni Duterte. Ba't ka nakawala? Inday Sara Duterte, Sebastian Base Duterte, please explain to the Filipino people the injustice your father has done, letting him lose. Hi, tuwadera ng taon. Hoy Pilipinas, di pa ako tapos. Madami pa natitirang bukla dyan sa gobyerno. Keep me alive and I will reveal. Dami na kasi threats. Ani Rubita Rosa. Ayaw daw ako patulan sa social media. Pero ano sabi mo sa friend natin? Sour graping siya kasi iniwan siya ni Joed dahil naging piglet siya. Hoy, Bika. Piglet is better than baklet. Baboy na piglet. Dude, you're fucking obese. I'm not. Tumaba lang ako before, pero not na. Ikaw, baklet. Kita mo pa din ba turtleneck mong alaga? Na may keso libag? Tigilan mo ako, baklet ka. Ani Rubita Rosa. Tila may pasaring din ang Filipino TV host, radio broadcaster and newspaper columnist Ramon Montulfo kay Senator Jinggoy Estrada. Ayon sa kanyang Facebook post, yung mga asterisk ay pangalan ng politiko na tinutukoy noong isang netizen. Apparently, sobrang galit doon sa politiko dahil inagaw niya ang boyfriend ng nasabing netizen. Mahirap ang may tinatago. Di pa kasi lumantad sa publiko tungkol sa kanyang tunay na gender. Tingnan mo si Gandang Hari, di naman krimen ang pagiging bukla. PS, ang peso sign ay nagpapahiwatig ang limpak-limpak na salapi, ang di umano'y nanakaw ni Mr. Politician sa taong bayan. Sa isa pa niyang post, lumalala ang away ng politiko at yung netizen na di umano'y inagawan ng politiko ng boylet. Nagtarayan na sila. Ang post na nasa baba ay para doon sa politiko. Muling umingay ang pangalan ni Estrada dahil isa siya sa mga pinangalanan ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Nasangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Agad namang itinanggi ni Estrada ang pagkakaugnay niya sa anomalya sa likod ng flood control projects. Katunayan, hinamon pa niya si Hernandez na sumailalim sila sa lie detector test sa harap ng publiko. Unang-una, hindi ko palalagpasin na hindi sagutin ang mga malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang basehang mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. I have participated diligently and consistently in the Senate investigation because, like everyone, I want the truth to come out and weed out corruption in the government. And I am confident that I have not committed any illegal act. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Yun lang. Sir, hindi nakita niya intention, ba't kayo nakusa na gano'n ni Hernandez? I really do not know what his evil intentions are. Siguro he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt at pinakulong sa Senado.
Sir, it's not true na nagpa-allocate kayo na about 335 Well, million? yung sa 330, kano raw? 335 million, lahat siya nasa GAA. Everybody can choose any item from the GAA at ibintang kahit kanino senador. So wala kayong ganung pina-allocate? Isang malaking kasinungalingan ng mga pinagsasabi niya patungkol sa pagbabako ng mga proyekto. Sir, what do you make of it, yung paulit-ulit niyang sinasabi na hindi kasi? Parang alluding to kahapon sa nangyayaring biruan yun. Well, yung biruan lang ni Senator Marcoleta sa akin. Well, nung sinabi niyang safe ka, alam ko naman biro niya, pero in the eyes of the public, parang it was uncalled for. That's why I resented his statement. Ba't sa House kayo paulit-ulit sinasabi ni Bryce na hindi Well, siguro kinuha lang niya yung kahapon yung pagbiro ni Senator Marcoleta sa akin. Sir, kanina, napanood niyo yung A little bit. anong unang alam niyo, sir? Parang napamura kayo or No, what? naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taon to. Because first of all, hindi ko siya kilala and I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. I should have abstained from that hearing, from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. Sir, ang claim niya dumaan kay, sir, ang claim niya ay si District Engineer Alcantara ang nagsabi. Si District Engineer Alcantara, he even denied it. Dinenay niya yung kay Senator Joel, dinenay din niya yung sa akin. Oh. Sir, kinukonektan makakalala daw kayo nung Maynila pa. Sino? No. Hindi ko siya kilala. Sa Manila? Siguro I met him once, twice, but never an acquaintance. May picture kayo ni DPWH Engineer Alcantara, sir. Do you remember Well, that, sir, when it was taken? I do not know. I cannot recall that event. Pero sa dami naman nagpapapicture sa akin. Hindi ko naman pwede tanggihan. Kung Lord yan, gambling Lord, malay ko naman kung Lord yan o gambling Lord. Hindi ko naman matatanggihan kung sino nagpapapicture sa akin. Remember, we are all public figures here. Sir, sasampahan niyo ba ng kaso si Yes, sasampahan ko ng kaso yan. Anong kaso? I have to talk to my lawyers. Will you confront him sa next hearing? If he's here, he's seeking refuge in the house already. Doesn't want to come back here. Sa PNP Custodial Center na daw, sir. I do not know. Sabi ni SP Soto, nagkaroon ng agreement ni Speaker. I do not know. Well, if he's going to be invited or subpoenaed here, then I will confront him. Pero sir, totoo yun, sir, na meron kayo talagang pa-allocate ng pondo sa Bulacan or wala? As I mentioned earlier, lahat yan, line item yan, nasa GAA. Anybody can choose those line items at bintang sa mga senador. Pero hindi kayo nag-recommend, sir, ng budget? No. Wala? No. Ever? No. So, ni-check niyo na, sir, yung GAA na wala kayo doon na. Yes, I think so. I told my staff to check on it. Sir, saan siya papunta? Yung I really do not know kung anong intention nitong si Bryce Hernandez. Ang feeling ko lang talagang he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt. Nakita mo naman, napakasinungaling ng tao na yun. I asked him kung siya yung Marvin D. Guzman, alias dun sa, ginagamit niya alias dun sa paglalaro sa casino. O didinay niya, mukha niya yun nandun. Ang laki-laki magpatalo sa casino niyan. Ilang daang milyon kung magpatalo sa casino niya. Saan niya kinukuha yung pera? Oh. Kaya ako naniniwala ako, kahit siguro may ghost project itong Sims Construction, naniniwala ako na totoo lahat ng sinasabi nito na nagbibigay siya ng limpak-limpak na salapi doon sa DPWH kay Bryce Hernandez. Yung mga picture na, sir, yung pera na. Imagine. Sir, ano yung initiative lang niyo ni Bryce? O may tao sa likod niya na nagkita pa? Well, I do not have any idea. Sir, sorry, yung 355 million, it's in the GAA. You allocated to where, sir? Bulacan? Bulacan niya, nakalagay dyan. 2025 ka. Listed po siya, na-item sa GAA. Sir, kayo po nagpasok noon, nung item na yun, sir? Ano? Anybody pwede naman choose
kung pwedeng ibintang sa mga congressman, mga senador. Lahat yan nandyan. Nasa GAA lahat yan. Kaya sir, kung pwede ibintang kahit kanino, basta definitely hindi kayo ang naging. No, it's not me. Wala kayo natatanda nagpa-allocate ng ganun. I don't know. Sa dami ng mga mayors, mga governors, mga konsehal na humihingi sa akin ng mga project, lahat pinaubaya ko na lang. Binibigay ko na lang sa mga staff ko para sila nang magbigay sa mga mayors. Pero ano lang yung take mo na kung gantihan yung nangyayari, matapos pangalanan yung mga congressmen kahapon. Yung mga senador sa kabilang part. Well, your guess is as good as mine. Which is, Baka nagagantihan na lang. Sir, do you think okay pang magpatuloy yung mga hearings sa Congress, saka dito, o dapat sa independent na lang para walang ganyan? I do not know, but as far as I'm concerned, the investigations that we are doing here in the Senate is in aid of legislation. Pero magpa-participate pa kayo sir, ngayong pinalitan na din yung Blue Ribbon Chair. Yes, of course. and welcome development, sir, na si Lacson na magiging. Oh, yes. Oh, si Senator Lacson naman is a very straightforward person. He's incorruptible. Sir, you be part of the minority na po. May minority leader na po ba kayo pag-usapan? Yes, si Senator Alan. Napag-meetingan na. So, wala may intention na lumipat sa majority, sir? Not as of this moment. Sir, sino-sino kayo sa minority? Siyam. All sir, yun lahat ng bumoto kay Senator Soto. Lahat yung mga hindi bumoto. Ako, Senator Bongo, De La Rosa, Padilla, Marcos, Escudero, Villanueva, Marcoleta, and Alan Peter. Tapos sir, siya, minority leader. Si Senator Alan, yeah. Sino deputy minority? I think si Senator Marcoleta. Sir, ano po yung committee na in-offer mo sa minority? Oh, wala pang in-offer. Sir, daw, Committee on National Defense, ibibigay na kay Senator Bongo. Hindi ko alam. Maybe. That's the yan ang prerogative ng majority. Wala kang hihingi na committee chairman. Wala ko. Siyempre, I've been with the minority since I entered the Senate in 2004. I was a member of the minority then. Si Senator Nene Pimentel pa ang aming minority floor leader. Siyempre, lahat yung mga leftovers ng majority binibigay sa minority. Ganun So, talaga. bagong minority bloc, paano mo di-describe? Hindi naman magiging obstructionist. No. We will cooperate. We will cooperate with the majority. Na lumantad din sa hearing. Sen, lumantad din po sa hearing na sa House na may convo po si Vice Fernandez with a certain Beng Ramos. Okay. Yung convo po isipot nyo dun sa kukunin na yung pera. For the record, meron po ba kayong staff? I do not have any staff named Beng Ramos since I entered the Senate. Okay? That's for sure. She's a staff of the Blue Ribbon Committee. Beng Ramos. Staff siya sa Blue Ribbon Committee. She was never my staff in my office. And I never authorized her at kahit sino man. So, pwede ginamit lang. Ginamit lang siguro. I don't know what her intention was. You can check my records in the Senate. Since 2004, when I first entered the Senate, up to the present, wala akong Beng Ramos na empleyado. She's not close to me. Sir, sino? Wait. Oh, I must admit, naging girlfriend siya ng isang staff ko. Tapos. Sir, sino yung BRT chairman? Blue Ribbon? Plantilla siya sa... Plantilla sa Blue Ribbon. Hanggang Yes. sa Blue Ribbon. Yes. Sa Blue Ribbon. Oo. Hindi ko siya tatanungin, pagpapaliwanagan yung paano case. Gusto ko nga, i-recommend ako ng tanggalin siya rito eh. O possible na siyang may transaction. Nakausap niya na siya doon. No. Wala kayong plano, sir, na kausapin siya? O- Ba't ko siya kakausapin? Pero hindi pwede report sa Senate leadership. Siguro I will write a letter to SP Soto.
She claims that she's my staff? Did she claim that she was my staff? Si Bryce. O, kita mo sinungaling yung hayop na yan. Saan ang proof niya na staff ko yung Beng Ramos? Nuno ng kasinungaling yung hayop na yan. Pero sir, itong si Bryce, kakilala mo na siya ever? I never met that guy. Hindi ko kilala yan. I never met him. Si Henry Alcantara, according to him, he was the deputy engineer sa Manila under division chief, under division head during the time of my dad when he was mayor of Manila. At si Engineer Robert Bernardo, he was the city engineer of the city of Manila at that time. Well, no, he's not my acquaintance. Yung sinasabi ni Bryce na nagpupunta siya sa mga birthday parties ko, may pinakita siyang litrato kasama si Secretary Laguesma. Lahat nung inibita ko ng birthday ko, mga 60th birthday ko, inibita ko lahat yung mga cabinet members. Not only si Secretary Laguesma. Siguro sumabit siya sa isang kaibigan, alam mo naman, ganun ang Pilipino, sabit-sabit. Sa picture. So, you're confident, sir, na hindi maniwala yung public secretary? Of course, I'm confident. Napakasinungaling yan. Kita mo. Sa investigasyon lang kahapon, sa Senado, lahat pointing at him, towards him. Nung in-interrogate ko siya tungkol sa mga talo niya sa casino, yung ID niya sa casino, dinideny niya. Lahat dinideny niya. Pero may record ang Blue Ribbon Committee, may record si Senator Marcoleta, yung mga losses niya sa casino. Sir, dito sa mga naging development dito, nakikita niyo kainat na ng mga investigations ng House and Senate about anomalous flood control project. Alin? Ano nakikita niyo kainat na? Did this... Well, sana may makulong talaga. Ako, I really want to ferret out the truth. That's why I am diligently attending the Senate hearings in the Blue Ribbon Committee. Gusto ko talaga malaman ang buong katotohanan at sino talaga ang main culprit. Sino talaga ang demonyong nagpasimuno nito. Nagpapagamit ka lisensya? Nagpapahiram ka lisensya? Wala po akong choice, Your Honor, kasi nga sa takot po. Nagpapagamit ka lisensya? Hindi po, Your Honor. Sa takot po na... Oo nga, kanino ka nagpapahiram? Sinabi What do you ko mean sa takot mo? Kanino ka natakot? sa taga-DPWH, Your Honor. Kasi sa taga-DPWH mo, Your Honor. Sino taga-DPWH ka natakot? Kanino ka natakot sa DPWH? Yung contact po nila sa... Sino? Sila Engineer Bryce po. Yun yung pagkakasabi Bryce. Pagkakasabi Ibig po mo sa akin. sabihin, itong Bryce, kinausap ka para magpahiram ng lisensya mo? Hindi po, Your Honor. Hindi ko po siya kilala ng personal. Oh. Ang lumapit po sa akin ay si Sally po. Sino? Si Sally. Sims. Sims po, apo. So, nanghiram ka ng lisensya? Yes, Your Honor. Oh, anong project 'yon? What is this? What is that particular project? Marami po yun, Your Honor. So, binabayaran mo royalty. Yes, Your Honor. Magkano bayad mo royalty? Actually po, Your Honor, hindi po ako nagbabayad nun. Kasi po, Masasabi mo lang nagbabayad ka ng royalty tapos ngayon... hindi po, ibig ko sabihin, sa kanila, Engineer Bryce po nanggagaling yung royalty na yun. Kasi po, pagkapasa po sa account ko, dinadala ko po sa kanila yung pera. Totoo yan, Bryce? Ikaw nagbabayad ng royalty? Your Honor, yung pinabibigay... I am asking you. Answerable by yes or no? Hindi po, Your Honor. Your word against his word. Sabi ni Bryce, hindi raw siya nagbabayad ng royalty. Pwede po ba akong mag-explain? No. Your Honor? Miss Sims? Inaawas na po yun, Your Honor. Binibigay mo personally kay Bryce? Yes, Your Honor. Ilang beses? Maraming beses, Your Honor. Tuwing nanghihiram ka ng lisensya sa Wawaw, anong category ng construction mo? Wawaw? Sa ngayon po, medium A po, Your Honor.
Medium A po. A lang. Medium? A lang po. A. Ano ba yung level nung pag medium A hanggang magkano lang yung contract price mo? Na pwede sa DP? Yusek Cabral, answer me. Pag A lang ang lisensya, ano yung ceiling ng contract price na eligible sila? Hindi ko masyado naintindihan yan. Hindi mo ako engineer. Your Honor, ako din po I apologize. Hindi ko po alam ang procurement. Sa tagal-tagal mo dyan si DPWH, hindi mo alam. Your Honor, kasi hindi pa ako napunta sa... Hindi pa ako nag-back or... Well, at any rate, ano pangal si Sims? Sally Santos po. Sally. Okay, Yes, Your Madam Honor. Sally. Yes, Your Honor. Involved ka sa ghost projects. Hindi po, Your Honor. Kasasabi nung unang hearing, first hearing, sinabi mismo ni Secretary Bonon that Wawaw and Sims are involved in ghost projects. Pero hindi po ako gawa nun, Your Honor. Yung Ano, Ghost ano? Project. Hindi po ako gawa. Ginamit lang po yung lisensya ko. Oh, ginamit mo lisensya niya, tapos ikaw nagpapahiram ka rin lisensya. Actually po, Your Honor, in 2022, hindi pa po ako pwede doon yung category po ng license ko. So, ang nangyari po doon, nagpahanap po sa akin si Engineer Bryce ng lisensya, which is ang napili ko po, sila Wawaw. Ikaw ba may-ari ng Sims? Yes po, Your Honor. Anong sole proprietor din? Yes, Your Honor. Sold din? Yes, Magkano po. kapital mo? Nung 2021, Your Honor, nasa 1 million lang po yun. Kasi maliit lang naman po yung... 2021 at 1 million Apo. capital. Yes po. Pero Magkanong kontratang na-award siya ng DPWH? actually po, Your Honor, maliliit pa lang po yun. Magkano? Huwag ka magsinungaling dito. Hindi po, Your Honor. Hindi po ako Magkano? nagsisinungaling. Minsan po, Your Honor, sa MPB po, may 1 point something, 1.5, 1 million. Ganun po, Your Honor. 20? Mula 2022 hanggang 2025, Yes, Your ang Honor. in-award sa'yo ng DPWH, approximately 931 million. Yes, Your Honor. Will you refute that? Or will you admit it? Hindi ko pa po naano kung magkano po lahat, Your Honor. Yung complete, Sinasabi mo lang 1.5 1.5 million lang eh. Yung po kaunaan na po, I'm Your Honor. asking you from 2022 up to 2025 kung magkano yung mga in-award na kontrata sa'yo ng DPWH, madam. Actually po, Your Honor, hindi ko po kabisado. Hindi mo kabisado dahil napakalaki at napakarami. Yes, Your Honor. Tama is this accurate? 931 million? Hindi po ako sigurado, Your Honor, kasi Breakdown. Meron ko 16 na proyekto. Naka-JV mo pa si Wawaw. Di ibig sabihin ng JV, joint venture. yes, Your Honor. Hmm? Yes po. Tama? Yes po. Oh. So tama itong figures ko. Both of you garnered approximately na joint venture ko 931 million. Sa isang And project, ikaw, ang puhunan mo lang, kapital mo lang sa milyon. nung po 2021 po, O kaya nga, 2022 hanggang 2025 nga ito pinag-usapan nun. One year difference. kasi po, Paano, saan ka kumuha pera? Your Honor, kasi po, naglo-loan din po ako. Ano? Naglo-loan din po ako, Your Honor. Tapos, Saan ka naglo-loan? Nahiram din po ako ng pera. Kanino? Doon po sa mga iba ko po mga Sino? kaibigan. Mga kaibigan ko lang Sino din nga po. mga kaibigan mo? Baka pwede umutang din. Hindi po, Your Honor. Sino? Basta po nang Hindi, sino mga kaibigan mo? Let's be firm. Come on. Sino mga kaibigan mo na inutangan mo para makakuha ka nito ganitong kalaking amount of project? Actually, Your Honor po, yung NFCC ko po, pag I am asking you. Kanino ka umutang? sa mga kapwa-contractor ko lang po. Your Like? Honor. Kay Wawa po nang hiram po. Is it true, Wawaw? Mr. Arevalo? May pagkakataon po, Your Honor. Magkano yung pinuutang mo? Hindi ko, Your And Honor, a joint matandaan. venture, di syempre magsasosyo kayo. Magkano yung kapital mo? Noong 2017 po is 9 million. And 9 then, million. pero yung
from 2017 to 2019 po, wala pa po kami doon masyadong, wala pa kami. Kailan ka pumasok sa DPWH? 2019 po. Yung 2019? una Kasama na kayo nitong si Miss Sally? Hindi po. Ikaw lang? Kailan kayo nag-umpisa mag-joint venture? Your Honor, hindi ko po matandaan kung kailan po, Your Honor. May amnesia kayo, no? Hindi po. Hindi niya naalala, no? Oh, sino pa pinagkakautangan mo, Miss Sally? Wala na po, Your Honor. Sabi mo, mga Hindi kaibigan po. mo, ngayon wala Hindi wala po, na. Kasi po, Your Honor, Alam mo, siyempre po, Miss Sally, yes po. you better give me a good reason why I should not cite you in contempt. Come on. Give me a good reason. Galit ang mga tao sa mga nangyayari ngayon dito sa atin. Give me a good reason why I should not cite you in contempt. Ilahad mo. Sino ang contact mo sa DPWH? Actually po si Engineer Bryce Erickson Hernandez po. Anong binibigay mo sa kanya? Yung, ano po, yung ginagamit po yung lisensya ko. Yung, Saan niya ginagamit ang lisensya mo? sa ano po, DPWH po. Yung po mga project po niya. So, pinagagamit mo lisensya mo kay Bryce. Yes po, Your Honor. Bryce, ano ang masasagot mo? Kagaya nga po nung sinabi ko kanina, Your Honor, si Sally po, pagka nakakolekta, dinadala po sa office ko yung mga pera, nakabox po, nakasil po siya lahat. Hindi ko po ginagalaw dun yon at pinakukuha po ni boss sa opisina ko. Sino si boss? Boss Henry Alcantara po. Magkano binibigay mo, Miss Sally? Your Honor, marami po. Minsan po, 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Dinadala mo yung 245 million sa DPWH, sa opisina sa DPWH? Actually, Your Honor, putol-putol po yun. Minsan po, 100. Even though, 100 million? Yes, Your Honor. Ano yun? Ilang maleta yun? Saan mo nilalagay yung 100 million? Nasa box po, Your Honor. Isang balikbayan box? Hindi magkakasya yun. Hindi po, marami pong boxes po, Your Honor. Anak ng pating, hindi ba nakikita ng mga empleyado ng DPWH may dala-dala kang kahon na palagay ko, I assume, alam nila na pera yun. Yes po, Your Honor. Nakikita po nila, sigurado po ako yun. This is outrageous. Mr. Bryce, Yes, Your Honor. alam mong pera yun? Yes po, alam ko Teka, po. bakit nagkakahalagang 200? I-breakdown mo nga, Miss Sally. Bakit 245 million na installment? Minsan po ganun. Hindi, magkano ang pinakamalaking sa isang araw? Magkano ang pinakamalaking delivery mo doon sa DPWH? Hindi po kasi pare-parehas, Your Honor. Yung pinakamalaki lang, gusto ko malaman. Sandali lang. Para medyo linawin, Senator Jinggoy, ilang projects bang pinag-uusapan natin dito? Actually po, marami po yun. Hindi nga, bigyan mo kami ng estimate lang. Ilang projects bang pinag-uusapan? Minsan po kasi nakakakolekta na po sila ng 90%, 80%. Tapos, kukumpitin ko po yun. Ano po, Hindi kasi tinatanong ni Senator Jinggoy, bigyan mo kami kanya ng dahilan kung bakit hindi ka dapat ma-cite in contempt. Tama naman siya. Opo. Ganito na lang para madali, ano? Meron nang na-establish na ghost projects. Halimbawa, itong dito sa Barangay Birhen de los Flores, Santa Barbara, Tiaong, Baliwag, Bulacan, ano? At saka itong dito sa Bocaue River, Igulot Section, Tributary, ano? Ano na ito, verified na eh. Itong dalawa, i-verify siguro, pero parang ghost projects na rin. Ang mga ang value nito talagang malaki yan. Kung kamukha nito, itong dito sa Barangay Birhen, 49,499,000. Yung isa, 96,499,000. Tapos yung dalawa, 77 million. Another 7. Halos pareho pa yung, halos pareho pa yung value eh. 26 pesos lang ang difference eh. Nakakapagtaka talaga ito.
So dito sa apat na proyektong ito, magkano ang, ito ghost ito eh, magkano ang napunta sa inyo? Actually po, Your Honor, 3% lang po yun, yung royalty. 3% ang nakuha mo, di ba? Ngayon si Mr. Arevalo, 2.8%. Kung ito'y ghost projects, pag tiningnan mo to, mahigit halos 300 million ang pinag-uusapan dito eh. Kung 3% ka lang, 2.8% si Arevalo, napupunta yung karamihan dito. 5.8%, so 24.2. Kanino napupunta? Senator Jinggoy, ikaw na. Nawala tuloy ito, singit ka kasi nasingit eh. Bumabawi ka talaga. De, pero importante yung direksyon niya. Kailangan malaman kanino napunta talaga yung pera. Sige, boss. Ang tanong ko kanina, ano yung pinakamalaking amount na dineliver mo sa isang araw sa DPWH? Ang alam ko po is nasa 240. Sa isang araw? Saan mo putol-putol yan? Ay, di po. Pwede ko po ba makuha yung listahan ko po para... Hindi. Siyempre, alam mo na rin yun. 240 million sa isang araw na nakapag-deliver ka. Apo, minsan po kasi putol-putol. Minsan na 145, tapos 100. So, ibig mo sabihin, it's more than 240 million. Am I right? Am I correct? Yes po. So, in totality, magkano na-deliver mo sa DPWH? Actually po, aawasin ko lang po. Just give me a ballpark figure. Kasi, siyempre sumusulat ka, ito para kay Bryce, et cetera, et cetera. Siyempre may record ka niyan. Imposible naman wala ka record. Laking halaga niyan. So, in totality, magkano yung na-deliver mo? Kasi po, depende po yun, Your Honor, dun sa ano eh. Minsan po, sa 10 project, total ko lang po yun. Tapos aawasin ko lang po yung... Hindi, sinabi mo kasi you delivered 245 million in one day. Yes, Your Honor. Ilang boxes yun? Marami po Ano yung balikbayan box? Hindi po. Mga boxes lang po ng mga noodles, mga ganun, mga piatos, kung ano. Di mga 200 kahon yun kung... Actually po, Your Honor, sa 245, inahati ko lang kasi hindi ho pwedeng isang bulto. Minsan na yung sa 245, 100, tapos susunod na mga araw, 145. Mga ganun po. So, dun sa loob ng 3 taon, just give me a ballpark figure. May 1 billion ba na bigay mo? Sa isang araw po? Sa 3 taon. From 2022 to as we speak. Meron naman po siguro. Meron naman po. Wow. 1 billion. Pag po pinagsama-sama po, Your Honor. Pag pinagsama-sama po yung collection po. Kaya nga. So, lahat yun nabigay mo kay Bryce? Yes, Your Honor. I'm just assuming. Siguro, Bryce, yan yung mga pinapatalo mo sa casino, no? Your Honor, kagaya pa ng sabi ko kanina, ang nagpapalaro po sa amin na yung boss ko, pera niya po ang ginagamit. I am not defending Mr. Alcantara, no? Just common sense lang, ano? Common sense lang. Bakit niya pahiram yung pera sa'yo para maglaro? Your Honor, dumating po kasi yung time ng 2023 na nanalo po kami ng malaki sa Resorts World. Kaya po, tama po yung sinabi nyo, naban po kami doon, kaya lumipat po kami. So kayo lumipat? Sa Soler po. Bakit kayo naban ulit? Kasi nanalo po kami. Oh, nanalo lang kayo, naban na kayo? Opo, Siguro ilang milyon ang pinanalo nyo. Totoo Hindi po. naman ganun ang nasagap ko eh. Nagmamoney launder kayo eh. Hindi po, Your Honor. Nagdideposito kayo ng cash sa cashier dun sa Resort World. Maglaro kayo, pag nanalong konti, yun nyo. No? Minin? Hindi po, Your Honor. Alam mo, huwag ka na magsisinungaling. Total naman, yung motion ba ni Senator Erwin, which I seconded, ano yun? Is it applicable right now? Is it going to be enforced after this hearing? Yeah. All right. Oh, Miss Sally, ikaw lang talaga may-ari ng Sims? Yes, Your Honor. So sino-sino pa yung hiniram mo pera aside from Wawaw? Sorry, Your Honor.
Actually po kasi syempre, meron na rin po kasi ako naipon. Tapos, Your Honor, nag-loan din po ako sa IAS noon. Sinala ko po. Nag-loan po ako sa IAS. Hiyas? Yes po. Nag-loan po ako na ng... Magkano yung loan mo? Nasa mga 7 million po. 7 million. Yes. But yung project mo, Ba? pero yung mga project mo, billion. Eh, How can you do that? Your Honor, hindi naman po ako namumuhunan po nung yung mga milyon na yun, Your Honor eh. Kasi po, yun po, hiniram lang po yung lisensya ko. Sila, Engineer Bryce po, yung gumagawa po ng mga proyekto na yun. Wala po akong kakayahan na mag-produce po ng ganong kalaking halaga na bilyon, na gano'n. Kasi sila po ang humiram ng lisensya. Okay. Sila po yung namumuhunan, hindi po ako. Ilan ang empleyado mo? How can you finish a project? Kadami-dami mo project. Kahit mag-joint venture pa kayo ng Wawaw. Ilan ang empleyado mo? Ilan ang construction workers mo? Actually po, Your Honor, mga 10 lang po. 10. Your Honor, sila Ha? na, actually, 10? Your Honor, sila naman po yung nagsasabot Hindi. po sa 10 akin. lang ang empleyado mo. Opo, Your Honor. Kasi hindi naman po ako kumukuha ng project, Your Honor eh. Sila po ang gumagawa. Sila po nagsasabkod. So itong Bryce ang humihirap, ang gumagawa lahat. Yes po, Pinapahiram lang ang lisensya yes, mo? Your Honor, pinapahiram ko lang po sa kanila. Lahat po na yun, sila po nagpapagawa. Sila po So kumuha ng hindi mga mo tao. alam kung ghost o substandard. Actually, Your Honor. Kaya ikaw ang nasisira. Yes po, Your Honor. Actually po, Your Honor, nagtiwala lang po ako sa kanila eh. Yun ang mali mo. Nagtiwala ka, pinahiram mo yung lisensya mo, hindi mo alam kung ghost yun o hindi, o substandard man yan o hindi, ikaw napuputukan. Kaya nga po, Kasi Your- pangalan mo. Kaya nga po, Your Honor eh. Kaya po pinagkatiwala ko po sa kanila eh. Iniisip ko po, sila po ba gagawa po ng ghost? Eh, nasa DPWH po sila. Sila po eh mga hepe. Kung ganyang kagarapal ang mukha niyan eh. Kaya, Anyway, Mr. Chair? Mr. Chair, yeah. Mr. Chair, just to follow up, Ms. Sally, isabit mo nga sa committee lahat ng mga projects na supposedly ibinid out ng DPWH kay Wawaw at kayo nag-subcon, di ba? Pero sinubcon niyo ulit kay Bryce, di ba? Bigay niyo sa amin listahan na 'yon. sige po, yung Ilan ba 'yon, more or less? May 100, may 200. 'Di ba? Kasi ang modus operandi, si Wawaw magbibid, ibibigay sa inyo, tapos ibibigay nyo kay Bryce, 'di ba? Ilan yung proyektong ganun? magsasabit po ako. More or Your less Honor. lang, 100, 200, 500. Kasi po itong 2025 po, Yan, 2025, yan, bago lang yan. po yung 2025 po, So ibig sabihin, even this year, tuloy pa rin ang ligaya. yung 2025 po, 24 po, alam ko po 24 po yung 24 na project. Magkano flood halaga? control po. May 77M. Hindi, magkano halaga dyan? Ay, wala po. Wala? Wala po. Tinandaan ko lang. 2025 yan? Yes po, Your Honor. Sa 2024, i-dictate nyo na ho. Teka lang po. Dictate nyo na. 20, May kodi ko kayo. 16. 16. Yes po. Okay. And then, submit nyo na lang sa amin yung detalye niyan. Sige po. In the same manner kay Mr. Arevalo, submit nyo sa amin lahat ng mga projects na nanalo kayo pero sinubcon nyo kay Miss Sally. Hindi, Yes, hindi Your po. Honor. Yung Wawaw Construction pala. Wawaw. Wala rin. Your Honor, sa pilitang ginamit po yung lisensya namin. What's that again? Sa pilitan pong ginamit yung lisensya namin, Your Honor. And then tinatanong sa'yo kung kayo ba'y nagbibigay din. Kaya nga, kayo ba'y nagbibigay? Kayo po ba'y nagbibigay din? Hindi po, Your Honor. Pero kanina, sinabi mong sa pilitan na ginagamit ang inyong lisensya. Sino ang gumagamit ng inyong lisensya?
Si Sally Santos po, Your Honor. Sino? Sally Santos po, Your Honor. Sino si Sally Santos? May-ari po ng Sims Construction, Your Honor. May-ari ng Sims. Yes po, Your Honor. Siya lang ba ang... bakit mo nasabing sapilitan? Pumapayag ka ba? I mean, hindi ka binibigyan? Hindi ka walang... di ba mayroong tinatawag na license for hire na 5%? Sa takot po, Your Honor, na maapektuhan ang negosyo namin, Your Honor. Bakit ka matatakot? Siya ba ang nag-apply ng lisensya mo? Hindi si EGB? Hindi po, Your Honor. Lisensya ko po yun, Your Honor. So, pinapagamit mo lisensya mo? So, hindi ikaw ang nagko-construct, kundi pinapahiram mo yung iyong lisensya? Hindi po, Your Honor. Sa pilitan po nilang ginamit, Your Honor. Paano sa pilitan? Can you explain? I cannot understand. Sa pilitan, tinutukan ka ba ng baril, ng kutsilyo? Ang pagkakaalam ko po kasi, Your Honor, ang nasa likod po nito ay yung mga nasa loob po. Kaya natakot po kami na... Sa loob ng ano? Ng DPWH po, Your Honor. So, mga opisyal ng DPWH? Opo, Your Honor. Dito po sa Bulacan, tama po ba? Tama po, Your Honor. At ilan po sa kanila ay nandito ngayon, tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. Pwede mo ba sabihin na ito si Engineer Henry Alcantara, na district engineer dati? Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Ang nasabi po sa akin ni Sally po ay yung Chief. Sino Chief? Chief Bryce daw po. Chief Bryce. Ayun, si Bryce. Bryce, are you here? Okay, ikaw, ayan na pala, nagkakalimunawan na tayo. Bryce, totoo ba na ginagamit itong lisensya ni Wawaw para sa mga ghost project? Sa pilitan. Remember, you're under oath. Your Honor, lahat po ng sinasabi nila ay inutos lang po sa akin ng aking boss, Boss Henry Alcantara. So, inuutusan ka lang ni Henry Alcantara, pati ba lahat ng ito, yung pagkukuha ng mga lisensya, etc. Tama po ba? Hindi ko po kausap, wala po akong Hindi, yung anong sinasabi sa iyo ni District Engineer Alcantara? Paano? Anong utos? Actually, lahat po ng iutos niya, ginagawa ko po. I mean... Give us an example, anong utos? Utos mangolekta, utos na maningil ng proyekto, anong utos? Utos na gumawa ng ghost project? Yung pagkuha po ng pera kay Sally, kay SYMS po. Kay Sims. Ilang beses ka na nakakuha ng pera kay Sims? Actually, hindi naman po personal na ako kumuha. Dinala lang po dun sa office ko. Doon din po pinakuha ni Boss Henry. Magkano yung binigay sa'yo at ilang beses nagbigay si Sims? Hindi ko po matandaan ko ilan po yung eksaktong po ilang beses po, Your Honor. Ballpark, magkano na nakukuha ninyo kay Sims bilang lagay? Yung lagay, hindi ko po... Hindi, magkano na nakukuha ninyong, let me rephrase that, magkano na ang naaabot sa inyo ng Sims para kay Alcantara? Your Honor, sa totoo, hindi ko po alam kasi kapag po dinadala nila yan, naka-box, nakasarado po. Alam, magkano naman hindi ka binibigyan ni Alcantara? Hindi ka inaabutan mo lang kahit barya? Wala po, Your Honor. Basta naka-box po, dinala po doon. Gaano kalaki yung bag? Box po. Gaano kalaki? Ang nakikita ko po, mga box po ng mga noodles. Gaano nga kalaki yung box? Mga ganyan po kalaki. Abay, malaki-laki, ano? Malaki mga 20 million. Anyway, Ade Bryce, okay? Hindi ka man lang hinahatian. Ikaw, hindi ka ba dumidiretso sa mga kontraktor? Hindi po. Saan mo nakukuha yung mga pangsugal ninyo ni Alcantara? Binibigyan ka lang ba ni Alcantara magkakasino? Dahil nung last time, ikaw naman nilaglag niya. Nagkakasino raw kayong pareho. Your Honor, totoo po yun. Nakakapunta lang po ako ng casino pag inaaya niya po ako. Sinasama po. Okay, Doon lang po. Magkano pinapatalo ninyo? Your Honor, ang nangyayari po kasi, pag nagpupunta po kami ng casino, siya lang po ang may dala ng pera. Wala po kaming dalang pera. Pera niya po ang ginagamit, binibigay niya sa amin para po maglaro.
Ngayon po, pagka po naglaro at nanalo, sa kanya po, binibigyan niya po kami ng balato. Pag po natalo, sa kanya po, pera niya po. Magkano ang dala-dala ninyo? Kung alam mo, magkano yung dala-dala ninyong pera? Ilang bag? Your Honor, alam ko lang po may isang bag pero hindi ko po alam kung magkano po ang laman. Magkano ang tayaan ninyo? Magkano ang pag nakikita mo siya? I'm sure katabi mo, magkano ang taya niya? Hindi ko po matandaan. Totoo po yung sinabi niya na hindi po kami magkasama sa mesa pagka po naglalaro. Alright. Well, isa pa akong katanungan, Mr. Chair. Ibig mo sabihin, wala ka nakukuha sa mga kontraktor? Wala po, Your Honor. Saan nakuha? Paano ka nakabili ng Urus? Na Lamborghini na Urus? Your Honor, sa totoo po yan po ginawang panghanap buhay po. I mean, yung misis ko po, tsaka ako may konting naging pera, nag-share po para makabili doon, which, yung para po doon sa buy and sell. Ang nangapital po talaga dyan is yung kapatid ko. Kaya lang po nakapangalan sa asawa ko dahil meron po kaming share ng pera doon. I have no further questions, Your Honor. Baka may mga Mr. Chairman. katanungan yung kasamahan natin. Mr. Chairman, just to continue with Mr. Bryce. Sandali lang. Sa mga pinagtatanong po kanina ng mga contractors, kung kagaya po ng mga diskaya, kayo po ay nagbibigay din ng porsyento, sumagot po kayong lahat na hindi. Parang lumilitaw po ay yung mga diskaya lang ang nagbibigay ng porsyento at kayo pong lahat ay hindi. Sa palagay po ba ninyo ay kapanipaniwala po yung sagot ninyo? Wala pong sumasagot. Palagay ko sila din hindi naniniwala sa kanilang mga isinagot kay Senator Erwin. Senator kailangan po nating magmadali ng konti kasi para makapag-take advantage po tayo sa presence ng ating Secretary of DBM. Marami pong tatanong tayo sa kanya. Mr. Chairman, at tutuloy ko lang po yung questioning ni Senator Tulfo kay kay Engineer Hernandez. Magkano ang sweldo ng Assistant District Engineer? Nasa 70,000 po monthly. Okay, 70,000. Pero yung mga nakasulat, nakaregister sa mga pangalan mo na sasakyan, ano-ano yung mga yon? Meron po akong Toyota. Tsaka motor, tsaka mga motor. Toyota Supra po, tsaka po yung Challenger po, Dodge. Magkano ang Toyota Supra? Nung time na 4 million po. Magkano ang Dodge Challenger? 7 million po. Meron ka ring mga motor, di ba? Ay, yung motor po, buy and sell po, bali, yung kapatid ko na nagba-buy and sell po. Di, mga nasa pangalan mo. Hindi ko po matandaan, Your Honor. Meron kang Ducati, 2022 Ducati. I'm sure alam ni Senator JB to dahil mahilig to mag-rider. No? Worth 2.1 million. Meron ka ring BMW R1250 worth 1.2 million. And then, ang asawa mo, meron rin, nabanggit na ni Senator Tulfo, meron ring Lamborghini Urus Performante. Tama ba? Magkano yung Urus? Your Honor, ang alam ko lang po, naging share dun is nasa 5 million pesos po. Well, yung presyo niya po talaga, hindi ko po alam kung magkano po. Kasi base, pina-cost out namin to sa customs. Pagbayad ang taxes, ang Lamborghini Urus is 30 million. Ang Toyota Supra is about 10.8 million. Ang Dodge, nasa mga 9.2 million. So kung may sweldo kang 70,000 a month, paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan? Your Honor, yung pong Lamborghini Urus is may share po doon, nag-share lang po yung asawa ko tsaka ako para gawin pong konting hanap buhay. Para ano kumita trabaho po ng yung asawa pera. mo? With all due respect to Senator Sherwin, ano trabaho ng asawa mo? Dati po siyang nasa GSIS. Magkano ang sweldo niya? Hindi ko po alam, Your Honor. So, magkano yung Lamborghini? 30 million? Ang balita ko, pumunta ka rin sa tindahan ng kotse.
Tinuro lang ng asawa mo, ito gusto ko, binili mo kaagad cash. Hindi po totoo yan, Your Honor. Magkano pinapatalo mo sa casino? With all due respect to Senator Sherwin. Sa pera ko po, wala po akong pinapatalo, Your Honor. Ano alias ang ginagamit mo sa casino? Nung nagpunta po kami isinama po ako ni Ano Boss... ang pangalan na ginagamit mo sa casino? Your Honor, sasagutin ko po ng binigyan lang po kami ng membership number. Yun I po am asking you, what is your alias? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. To be honest po, Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. What is your name? Anong ginagamit mong alias? Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Membership number po ang binigay sa akin ni Boss Henry. Ikaw magsisinungaling. Di ba ikaw to? I believe po, Your I Honor. believe. Ay, anong pangalan nakalagay rito? No, page, pakita mo. Basahin mo. Your Honor, nakalagay po dito Marvin de Guzman. Oh, ba't hindi mo alam? Your Honor, pag sinasama po ako pagka po sa casino, wala po kaming daladalang membership card. Paano lumitaw to? Totoo po yung sinasabi ko, Your Honor, wala po kaming Paano nga membership lumitaw yung card. ID? Anong totoo sinasabi mo? Sisinungaling nga. Hindi mo nga alam kung ano pangalan ng alias mo. Ito, liwaliwanag oh. Ang binibigay lang po sa amin para daw po makapaglaro mo kami kahit daw po yung membership number lang po. Hindi mo alam kung anong pangalan ng alias mo doon sa casino? Hindi po nila sinasabi. Okay, bakit Your ka Honor. na-ban sa Resort World? Bakit? Dati po, doon sinama... Una-una, saan ka naglalaro? Soler? Okada? Resort World? Anong pang mga casino pinaglalaroan mo? In Okada, hindi po kami nakarating doon. Okay, saan? Soler? Soler po. Magkano pinatalo mo dyan? Your Honor, hindi po ako naglaro ng pera ko dito. Ano? Kanino pera? Pera gobyerno? Hindi po, pera po ng boss ko. Sino boss mo? Si D. Henry Alcantara po. Totoo ba yun? Hindi po, Your Honor. Bakit ko naman po, kung pera ko po yung bakit ko po pahiram sa kanya, pagagamit ko po sa kanya. Oo nga naman. Alam mo, give me a good reason why I should not cite you in contempt. Mr. Chair, dalawa na sila, pati si Alcantara, dahil sinungaling din eh. Pareho sila. Okay, give me a good reason. Because if your reason is unacceptable to all of us here present, we will be forced to cite you in contempt. Your Honor, okay lang po bang magkwento ako para medyo maliwanag po? Nung dati po kasi, mga 2023, ako po, pag sinasama po ako ni Boss Henry, si Engineer JP Mendoza, si Engineer RJ Domasig, saka Engineer Justin Nuevo, pagka po pumupunta kami noon sa Resorts World, nananalo po kami. Totoo po, nananalo po kami ng umabot po ng hundreds of millions sa casino. Pero nung kaya po kami naban, Para hindi tayo magtagal, ang tinatanong kasi sa iyo ni Senator Jinggoy, bakit ka nagkaroon ng isang ID na ang pangalan ay De Guzman Marvin Santos? Ito ay inisyu sa iyo ng LTO. Paano mangyayari yun? wala po kung ganyang ID, Your Honor. Basta pumunta lang po kami, sinama lang Ito po nga kami. yung ni boss. ID mo inisyu ng LTO. Sa LTO law, criminal pa ito Hawak namin yung certification ng Okada, ang registered name mo ron, membership mo, Marvin Santos de Guzman. Kaya kapag hindi ka nagsabi ng totoo ngayon, ikaw ang kauna-unahang masasite in contempt at hindi ka makakauwi sa araw na ito. Your Honor, nagsasabi. Sabihin mo na yung totoo, sapagkat dito sa record namin, halimbawa, noong March 2025, Okada ito nanalo ka ng 653,500 pesos. April 1, natalo ka ng 25 million plus. May 2025, natalo ka ng 10 million.
Ayun, June 2025, natalo ka ng 14,160,750. July 2025, nanalo ka ng 15,914,000. Ito recorded ito eh. Kung hindi ka magtatapat, I will cite you in contempt. Your Honor, Kanino mo kinukuha ang mga perang ginagasta mo? Your Honor, sinasabi niyo po is Okada po. O ano ba yung sasabihin ko? Ito nga, record nga ito eh. Kanino nang gagaling ang perang ginagasta mo para magkasino ka? Gumagamit ka pa ng pangalan para hindi kayo mahalata. Halata na kayo eh. Pati si Alcantara, ito ang ginagamit niyang pangalan, Joseph Castro Villegas. LTO issued license cards. Your Honor, kahit kailan po, wala po akong lisensyang ganyan. Wala. Basta sinama lang po. Nasa sayo kung hindi mo aaminin, ngunit itong perang ipinanalo mo at ipinatalo, katakataka kung paano mo nagamit ito. Paano ka nakakataya ng ganito at nananalo ka ng ganito karaming pera? Your Honor, ang natatandaan ko lang po, napunta po ako ng Okada is umattend lang po kami ng convention. So hindi mo Naglaro, aaminin hindi po. na ikaw ay nanalo kahit na ito ay nasa record na ng Okada? Hindi ka aamin ito? Your Honor, hindi po talaga. Hindi po totoo yan, Your Honor. Mr. Chair, can we just cite this individual Hernandez in contempt, Mr. Chair? Kasi malinaw pa sa sikat ng araw, nagsisinungaling na, may dokumento ka ba? Pwede mo magsinungaling ang LTO? Ikaw yung nagsisinungaling. Wag mong pilitin. Talagang hindi na. Sinasabi na nga namin ni Senator Jinggoy kay Chairman i-contempt ka na para wala pang tao yung kulungan namin sa ilalim. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Nandito po ako para makipag-cooperate po. Kung gusto mo makipag-cooperate, aminin mo na lang sapagkat ito yung sulat ng Okada sa akin mismo, dated September 5, 2025. Ako na nga ang nagbibigay sa iyo ng tsansa na sana umamin ka na sa kabila ng sinasabi ng makasama ko na pwede ka na naming i-contempt ngayon. Sinabi mo hindi ka nagpupunta sa Okada, di ba? Ang sabi ko po, napunta po ako sa Okada nung, ang huli ko po alala is yung parang Naglalaro May ka po. doon? Naglalaro ka doon? Was there an instance na naglaro ka doon? Ang alam ko po. No, answer me directly, please. Yes po. Oh. Yes, Your Honor. The documents that are in possession with Senator Marcoleta, these documents don't lie. Your Honor, pwede po ba akong Kasi po, ang pinaliwanag po ni Honorable Marcoleta is ito daw pong last June, May, April is nandun po ako. Wala po ako doon. Hindi po ako napunta doon, Your Honor. Pero naglalaro ka doon. Doesn't matter. Nakapaglaro po ako isang beses. Tama doon. ba yung sinasabi ni Chairman na nagpatalo ka ng ganong kalaki halaga? Record na yan. Galing sa casino. Ang sinasabi ko sa iyo ay base sa record ng Casino Okada. Hindi namin invento ito. Kaya kung hindi mo aminin ito, mapipilitan ako pag may nag-motion dito na kasama ko at merong nag-second demotion, you will be cited in contempt. At alam mo ang magiging epekto nito. I second the motion of Senator Erwin Tulfo. Is there already a motion? I did, Mr. Chair. There is a motion to cite anong pangalan na nito? Bryce Hernandez, a.k.a. Marvin Santos de Guzman, in contempt. And seconded by Senator Jinggoy. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. Committee Chair. cites in contempt Bryce de Guzman, a.k.a. Marvin Santos de Guzman, in contempt. Mr. Chair, Thank you. if I may, since he is already cited in contempt, may this representation request that hindi muna siya ikulong sa baba. Let him stay here because we still have some questions to ask to the subject resource person, Mr. Chair. The motion is well taken. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I ask D. Alcantara,
Tama po ba yung binigay na pangalan ni Chairman Marcoleta na ginamit mo doon sa Okada para magparehistro? Yes, Your Honor. Magkano ang pinapatalo nyo sa casino gabi-gabi? Ako po, yung personal ko po ay sinabi ko na po dati na 100,000 hanggang 150 po. Yung sa kanila po, hindi ko po alam kung, hindi ko naman po kasi sila kasama sa table po. With the indulgence of Senator Tulfo. Go ahead. In line with that, meron po akong impormasyon, natanong ko na rin si D. Alcantara last week. Sabi nga, kayo mas mahina ang loob nyo. Ako nagpapasalamat, umamin kayo na kayo nagkakasino. Na hanggang 50, 100,000 kayo kung tumaya. Tanong ko lang si Bryce Hernandez. Totoo ba, meron ako impormasyon na meron tumataya ka raw na isang hand o isang tayaan, mga 5 milyon. Ganun kalaki. Tama o hindi? Sa pera ko, Your Honor, sa pera ko po, hindi po. Sa pera ng bayan? Hindi rin po, Your Honor. Hindi, kasi yung nga sabi ni Senator Lacson ikaw ang matakaw sa kasi naglalaro ka pala at napakalakas daw ng loob mo. Yan ang totoo. Pero magkano ang iyong pagtaya? Yung malaki ang taya. Yung sabi mo na yung totoo. Pag naglalaro po ako gamit ang pera ng boss ko at nananalo po, totoo po yun. Ang tanong ko lang, with yung Senator Tulfo, meron din akong impormasyon na pumapasok kayo ng inyong opisina alas 10, alas 2, umaalis na kayo, papunta na kayo ng kasino. Hindi naman daw sila, Mr. Chair, hindi naman daw sila buong linggo. Weekdays lang sila nagkakasino. 10 a.m. to 2 p.m., nasa DTVWH, 2 p.m. pataas, nagkakasino kayo. Tama ba o hindi? Your Honor, ang time po na napupunta lang ako ng casino is pag sinasama po ako ng boss, which is pagkatapos naman po ng office hours. Kagaya po ng sabi niya. Pero ang sabi ni Engineer Alcantara, minsan nagkakasama kayo, pero magkaiwalay kayo ng table ng nilalaroan. Minsan po magkahiwalay, minsan po nagkakasama rin po minsan, Your Honor. Pero ikaw ay pupunta ron na ikaw lang o talagang inaantay mo lang ang boss mo? Hindi po nangyari na pumunta ako doon ng ako lang. So parang yung opisina ninyo, DPW sa Bulacan, 10 a.m. to 2 p.m., yung 2 p.m. pataas, ang inyo pong opisina sa casino na. Tama? Your Honor, kagaya po ng nasabi ko kanina, at nasabi rin po ng boss ko, after office hours po kami napupunta doon. Pero yung totoo, 2 p.m. pataas Doon daw, yun ang impormasyon na karating sa amin. At meron ding record ang Okada, ang Soler North. Dahil malapit ito sa Bulacan. Gamit yung inyong mga alias, pinakita na kanina. Ikaw, si D.E. Alcantara, at si JP Mendoza. Ito, si JP Mendoza, giveaway pa, PJ. Binaliktad nyo pa yung pangalan mo. PJ Asuncion. Kayong tatlo. At iba pa. Tama? Regular kayo nagkakasino? Basta po inaya kami ng boss ko, sasama po kami. Gaano ka-regular yon yung pag-aaya? Ang aya po ng boss ko, tama po. Sino yung boss mo? Palagi mo sinasabi boss. Pasensya na po kayo, Your Honor. Ang inaaya po kami ni D.E. Henry Alcantara, tama po, 2 to 3 times, pero a week po. Sige, Senator Tulfo, pagtapos mo ako po kung naka-next. Yes. Tapos ito. Magkano yung pinapatalo mo nga? Ano sinasabi ito? 15 million, 14 million, pag nanalo ka, 7 million. Totoo ba yun? Tama? Sabi ng Okada. Your Honor, pwede ka na magsinungaling. Na-contempt ka naman. Lalaga ka naman sa kulungan. Your Honor, sa totoo, wala po akong kung magkano yung natalo. Kasi basta yung pera po ng boss ko na pinapalaro sa akin, na pagka nanalo po ng malaki, binabalatuhan niya po ko. Yung sinusugal ninyo galing doon sa mga kontraktor, tama? Wala po akong knowledge dyan, Your Honor. Ang alam ko lang po, may perang dala si boss na nakabag, yun lang po. Hindi ko po alam kung sino nagbigay sa kanya, kung saan po galing, wala po akong idea doon, Your Honor. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.